Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo itong napakaganda po na analysisyon ng isang content creator. Pakipalo at pakibisita po ng kanyang Facebook page. Miss Yai po ang kanyang pangalan. Maganda po itong kanyang pag-analisa. Kasi ito nga si Vice President Sara Duterte, alam natin na nag-announce po ito sa Japan sa kanyang mga taga-suporta na kinoconsider niya na natatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Yun nga po ang sinasabi natin, kung hindi siya matuluyan ma-impeach sa sa Senado, makakatakbo talaga siya. Okay? Eto po. So, sabi nga natin, tayo na mga naninindigan, nakikita natin kay Vice President Sara na wala talaga sa aura niya ang maging presidente. At kawawa po talaga ang bansa natin kung siya ang maging presidente. Kasi nakikitaan na po natin na talagang mahina ho talaga si Vice President. 'Di ba? Minsan, laging nagagalit. 'Di ba? So, ito po mga ka-action, no? Maiksi lang po ito mga ka-action. 1 minutes lang po ang video ni Miss Yai. Ayan. Courtesy po sa inyong video, ma'am. Credit po. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. Sabi ni Sara, she is seriously considering daw to run as president sa 2028. Madam Dep, niya di mo napatakbo ng maayos. Tingnan mo nga, yung target mo ng new classrooms, 6,379. Ang napagawa mo, 100 lang, 192 lang. Yung classroom na i-repair na lang, aayusin na lang, 7,550 ang target. Ang nagawa mo, 200 lamang. Ano ba yan? Tapos gusto mong magpresidente? Ito nga sinabi mo, sabi mo, hindi kawalan sa'yo ang posisyon ng Vice President. Ano yan? Pag nainis ka, lalayasan mo na lang kami. Hindi namin kailangan ng wishy-washy attitude na katulad mo. There's no space for you in the Philippine politics. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan at napanood na po natin ang content creator na si Miss Yai ho mga ka-action, no. Napakagaling po ng kanyang analysis at agree po ako 100%, no. Sabi nga natin sa ating mga live natin, tama nga po talaga. Andipid nga, hindi niya nga kaya pamunuan. Ang buong bansa pa kaya? Di ba? Ikitang-kita naman po natin kung anong performance ito ang pinapakita ni Vice President Sara. Nakikitaan po natin talaga na may mga bad attitude talaga ito si Vice President na parang hindi niya alam ang lumalabas sa kanyang bibig. 'Di ba? Isipin niyo na lang ha. Ito nga babalik-balikan natin. Kung si Mr. President Bongbong Marcos is nagawa niya na pagbantaan, tayo pa kaya na mga ordinaryong Pilipino kapag nagagalit siya, halimbawa kung siya ang maging presidente? Ngayon pa lang nakakatakot na ho ito si Vice President. How much more kung maging presidente po siya ng Pilipinas? Ano kayang gagawin niya sa atin kapag nagagalit siya? Di ba? Isipin mo, 6,000 na higit ang target na ipapagawa na classroom. So ngayon ko lang nalaman kung totoong sinasabi ni ate na 192 lang ang napagawa. Sipin nyo yan. Diba? Sa repairing, Diyos ko po, repairing na nga lang, i-repair na lang ang classroom. Ilan lang ang na-repair. Hindi ko alam kung totoo yung record ni ate. Pero hindi naman siguro ito gagawa ng kasinungalingan, kasi parang matino naman nagsasalita, parang educated naman na klase ng tao, no? Kaya ito lang mga kaso na masasabi natin. Ito sinasabi natin na ngayon pa lang talagang hindi ho tayo titigil para
i-share itong mga magagandang ginagawa ni Atty. Leni Robredo at bigyan ng magandang mga analysis ang kanyang ginagawa. Kasi ito na lang talaga ang makakatalo kay Vice President, si Atty. Leni Robredo. Kaya sana naman, hindi ho tayo titigil sa ating mga Facebook, sa ating mga platform na manawagan kay former Vice President Atty. Leni na tumakbo sa 2028. Kasi marami ang nagsasabi na kung halimbawa tumakbo si Rapi Tulfo, kung sila ni Rapi Tulfo, sa tingin ko mga ka-action, hindi pa kayanin ni Rapi Tulfo na matalo si Sara. Ito talaga si Atty. Leni Robredo ang pambato natin versus kay Vice President Sara. Kasi ito lang talaga ang pinaka matinik, no, na magiging kalaban niya sa pagka-presidente, si former Vice President Atty. Leni Robredo. Kaya siguro kung may halimbawa makatuloy man sa pagtakbo ito si Vice, kung hindi man siya makumbik sa Senado, siguro ang buboto dyan, ewan ko na lang, parang mga ing-ing. Diba? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening everyone. Beautiful.